Maraming pagiging mabigat. No, inaamin mo makasalanan ka. Yes, Pastor. Okay, so ito yung nais ng Diyos sa atin ngayon. Aminin natin ang ating mga kasalanan. Pagsisihan natin. Kasi yung ibang tao, lalong-lalo na sa mga politika, nagnakaw na napakalaki. Bilyon na ninanakaw, hindi pa naamin. Yan. So, mayroong mga tao na talagang, minsan, uminom na nga ng alak, ay natanggi pa, hindi na siya uminom. Halimbawa, sasabihin ng misis, nag-inom ka no? Sasabihin ng mister, hindi may alak ka eh. Kunti lang. Diba? So, mayroong mga taong ganyan na ayaw umamin sa kanilang mga kasalanan. So, ngayon, nais ng Diyos ay talagang aminin natin at pagsisihan. So, ngayon, kung lahat tayo ay nagkasala, ano ang kabayaran ng kasalanan? Nung maliit ka pa, Jundol, kapag may kasalanan ka sa magulang mo, anong ginagawa sa'yo? Pagiging ng pumanin. Hindi, may kasalanan ka sa magulang mo. Anong ginagawa ng magulang mo sa iyo? May kasalanan ako sa magulang ko ang ginagawa. Parang pinaparusahan. So, anong parusa na naranasan mo? Palo. Palo? Siyempre nung bata pa. Palo, purot. Diba? So, ako yung hinahabol din ng aking ng nanay ng pamalo. Dahil nga matigas ang ulo, may mga nagagawang hindi maganda. So, yun ang kabayaran ng kasalanan. So, ngayon, yan. Kasalanan pa magdroga. Sobra. Kasalanan yan. So, anong kabayaran ng mga sa mga tao nagdodroga? Yun. Nawawala na sa sarili. Hindi. Anong ginagawa sa kanila? Halimbawa, nakulihan ka, magsabi pati sa bulsa mo. Anong gagawin? Mahuli po. Nare-rehab lang. Nire-rehab or syempre kung di ka naman user at user ka lang, ay di kulong. Tulong. So, yun ang kabayaran ng kasalanan. Ngayon, dito sa Bible, pakibasa yung 23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Okay? Stop. Ano ang kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Yun. Kung bakit namamatay ang tao, ito yung kabayaran ng kasalanan. Kung bakit nakatakda sa atin ang mamatay, ito yung kabayaran ng ating kasalanan. Maring namatay ang tao dahil nadisgrasya sa motor. Marami nadidisgrasya sa motor na nagiging sa maagang kamatayan. Bakit ba sila nadidisgrasya sa motor? Kasi sa kasalanan. Ano kayang kasalanan? Ako dati madalas din na madisgrasya sa motor. So, marami sa mga nadidisgrasya ngayon, lalo na kahit sa 4 wheels, kasi sila yung nagdadrive ng Lasing, walang lisensya. nagdadrive ng lasing. Kasalanan yun. Oo. Okay. So, nagdadrive ng lasing. So, ngayon, ang paglalasing ba'y kasalanan? Yes. Pakibasa mo na yung 18 18. At huwag kayong mas magsipaglasing ng alak na kinaroonan ng kaguluhan, kundi kayo'y mga uspos ng espiritu. Okay, malinaw doon, Bel, na pinag-utos ng Diyos, huwag. Pero ngayon, may okasyon o wala, ay talagang laging hanap ng mga tao ay alak. Yun. At sana nga araw-araw election para laging liquor ban. Kaso hindi naman pwede ganun. So, yun. Nasabi diyan, ang alak ay pinagmumulan ng kaguluhan. Diba? Tunay ba? Tunay. Okay, nakakita ka na ng mga Marami. inuman nagsuntukan. Nilagay sa utak ng isip yan. Oo, tapos ay nagsuntukan, nagsaksakan na, diba? Kasi So, kaya talagang ang Bible, salita ng Diyos. Kasi ang mga nakasulat dito, totoo. Nangyayari. At ang alak ay pinagmumulan din ng sakit. Diba? So, kaya nagkakaroon ng sakit sa kidney, sakit sa atay, sakit sa bituka, yung sakit sa baga, diba? Kasi nga, gawa na syempre, ay ang iba ay bukod sa alak, naninigarilyo. So, ang tawag din sa mga alak, sigarilyo, vape, ay sin products, mga kasalanang produkto. So ngayon, kung lahat tayo ay nagkasala at kabayaran ng kasalanan ng kamatayan, saan ngayon pwede mapunta ang ating kaluluwa kapag tayo namatay ng makasalanan? Kaya sa kaya Impyerno. Okay, so yun ang masamang balita. Pagbasa mo na, masamang balita ay ngunit sa mga duwag at sa mga hindi manampalataya at sa mga suklab at namatay tao at sa mga mag-iapid at sa mga mang-away at sa mga
pagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling. Ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nangingas sa apoy at asopre na siyang kalawang kamatayan. Okay, anong lugar yun? Yung dagat-dagatan nagninginig sa apoy at asupre. Yan ang Yung interno. impyerno. So ngayon dun din, nabanggit diyan ang iba't ibang uri ng kasalanan. Ang pinakamalaking uri ng kasalanan binanggit diyan, mamamatay tao, then yung manggagaway, mangkukulam, then ang maliit na uri ng kasalanan, pagsisinungaling. Kailangan naman tayo na sinungaling, di ba? So ibig sabihin lamang nito, Jendel, malaki man o maliit ang kasalanan natin, pantay-pantay lang sa mata ng Diyos, kasalanan pa rin at ang kaparusahan ay ang lugar ng impyerno. Iyon ang masamang balita na ang mga tao ay mayroong kaparusahan sa lugar ng impyerno sapagkat lahat tayo ay nagkasala. Maaari tayo nakakagawa ng kabutihan, pero ganun pa man, may kasalanan pa rin tayo di ba? Marami din tayo nagawang kasalanan. So kaya dahil sa pagiging makasalanan natin ay meron tayong kaparusahan sa lugar ng impyerno. So nais ng Diyos ngayon, Jendel, ay pagsisihan natin ang ating mga kasalanan, talikuran. At ngayon, Jendel, kahit tayo nagkasala, ayaw ng Diyos na tayo mapunta ng impyerno. Ang gusto ng Diyos sa atin ay sa langit tayo mapunta. Kaya ang Diyos nagpadala ng tagapagligtas. O Jendel, gusto mo ba maligtas? Yes. Okay. So ngayon, ang Diyos ay nagpadala ng tagapagligtas. Sino ang tagapagligtas? Diyos. Si Buloy. Sino kaya ang tagapagligtas? Ibuloy kaya. Parang Bible. Pananampalataya. Pananampalataya. Ay ngayon, kanina tayo sa pampalataya. Sa Panginoon. Sino yon? Ang Diyos. May ano pangalan? Baka pamilya, magpakilala sa'yo si Kibuloy. Ako ang Diyos, oh. Dapat alam natin ang pangalan. Yun. Di ba? Okay. John 3:16, pakibasa. John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinita ng Diyos sa sanlibutan na binigyan niya ang kanyang anak upang sa inyo mga Apple. sinampataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay, Jendel, sabi diyan, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta, pag-ibig, pagmamahal ng Diyos sa atin. Tayo ay minahal ng Diyos at bilang patunay ng kanyang pagmamahal, kanya ibinigay, isinakripisyo ang kanyang pahay sa isang bugtong na anak. Sino yung bugtong na anak ng Diyos? Okay. Yun. Gusto ko alam. Okay, so ang bugtong na anak ng Diyos ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. So ibinigay, isinakripisyo. So isinakripisyo doon sa krus. Diba? So yun yun. Alam mo naman siguro yun si Kristo, yung nangyari sa Panginoong Jesus. So si Jesus Christ ay Diyos na nagkatawang tao. Anak ng Diyos. Namatay sa krus dahil sa ating mga Salamat. yun. So si Jesus Christ walang kasalanan. Subalit inako niya, binayaran niya lahat ng ating mga kasalanan. Kung bakit siya Diyos na nagkatawang tao, upang mayroong dugo na tutulo sa kanyang katawan na siyang pangtubos, panlinis, pambayad, panghugas sa ating mga kasalanan. Binayaran na ng Panginoon Jesus lahat ng ating mga kasalanan. Si Jesus Christ na matay, nalibing at muling. Si Jesus Christ ang ating Panginoon tagapag. Hindi gawa, hindi relihiyon. Siya lamang ang tagapagligtas. Panginoong tagapagligtas. Diba? So, siya'y napako sa krus, namatay, nalibing at muling nabuhay. So, para maligtas, Jendel, ang sabi nga diyan, yung sinabi mo kanina, so sabi diyan, upang asino man sa kanyang sumampalataya ay huwag mapahamak. So Jendel, manampalataya ka kay Jesus Christ, hindi ka na mapapahamak, hindi ka na mapupunta sa impyerno. Anong dapat gawin para hindi mapunta sa impyerno? Pananampalataya. Kanino? Jesus Christ. Yun. Ano ba ang pananampalataya? Pagdasal. Ang pananampalataya ay paniniwala, pagtitiwala sa isang bagay na hindi nakikita. Nakita mo na ba si Jesus Christ? Hindi ko. Pero ikaw ba'y naniniwala at nagtitiwala na si Jesus Christ ay Diyos na nagkatawang tao, anak ng Diyos?
Pastor. O, yun ngayon ang pananampalataya. Nakita mo ba si Jesus Christ na siya'y napako sa krus, namatay dahil sa ating mga kasalanan, Hindi. nalibing at muli nabuhay? Hindi po. O, pero ikaw ba'y naniniwala at nagtitiwala na siya'y namatay, nalibing at muli nabuhay? Opo, Pastor. Yun ngayon ang pananampalataya. Na tayo naniniwala ngayon na si Jesus Christ lamang ating Panginoong tagapagligtas. At sa pamamagitan ng ating pananampalataya, ang sabi diyan, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pananampalataya ka, meron ka ngayong buhay na walang hanggan. Isa ng buhay na walang hanggan. Saan yan? Hindi mo alam ang buhay na walang hanggan? Doon ba yung sa impyerno? Hindi. Kay saan yun? Kung di sa impyerno, kay saan? Langit. Yun. Okay. So ngayon dun din, so doon ang buhay na walang hanggan sa langit. So ngayon, tayo ay mananalangin. Ang dasal na ito ay aray mo sarili ng dasal. Gagabayan lamang kita sa pagtanggap. Okay? Kung tatanggapin natin si Kristo sa ating puso sa pamamagitan ng pananampalataya. Sumasampalataya ka ba kay Jesus Christ na si Jesus Christ ay Diyos na nagkaroon tao, anak ng Diyos? Sumasampalataya ka ba kay Jesus Christ na siya'y namatay sa krus dahil sa ating mga kasalanan, nalibing at muli nabuhay? Sumasampalataya ka ba sa Kanya na siya lamang ating Panginoong tagapagligtas? So, nais mo bang pagsisihan ang iyong mga kasalanan? Okay, so tayo manalangin, sabay ka din, makikilakas ng Panginoong boses. Dakilang Diyos, Dakilang Diyos, inaamin ko po, inaamin ko po, ako'y isang makasalanan. ako ay isang makasalanan. Pinagsisisihan ko na po Pinagkisihan ko na po at tinatalikuran at tinatalikuran. ang pagiging isang makasalanan. Sorry. Ang pagiging isang makasalanan. Ang pagiging isang makasalanan. Panginoong Jesus, Panginoon Jesus, tinatanggap kita tinatanggap kita sa aking puso sa aking puso bilang aking Panginoon bilang aking Panginoon at tagapagligtas. at tagapagligtas. Nagtitiwala po ako ng lubos Nagtitiwala po ako ng lubos nang dahil sa iyong kamatayan, nang dahil sa iyong kamatayan, pagkalibing pagkalibing, at muling pagkabuhay. at muling pagkabuhay. Ako na makasalanan Ako na makasalanan ay ligtas na sa impyerno. ay ligtas na sa impyerno. At ngayon, At ngayon, ang pangako mo po sa akin, ang pangako mo po sa akin, sa langit mo ako dadalhin. sa langit mo ako dadalhin. Salamat Salamat sa buhay na walang hanggan. sa buhay na walang hanggan. Kagiyakan lang Nakila kang langit na ibinigay mo po sa akin. ay binigay mo po sa akin. Mula ngayon, Mula ngayon, baguhin mo po ako baguhin mo po ako ang aking buhay. ang aking buhay. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, yun guys, yun ang tinanggap natin sa ating puso. Si Jesus. Yan, tinanggap natin siya bilang ating Panginoon at tagapag. Ligtas. Ngayon, meron tayong buhay na walang, Hanggang saan ang buhay na walang hanggan? sa langit. O, kapag tayo namatay, so ngayon pupunta ang ating kaliwa. Sa langit. O, bakit sa langit? Sa pamamagitan lamang ng, Pananampalataya. yun, kanina tayo sumampalataya. Ito Dahil, kay Jesus. yeah. Kristo. Na si Jesus Christ ay Diyos na katawang Tao. anak ng Diyos. namatay sa krus dahil sa namatay sa krus dahil sa mga Kasalanan. nalibing at muling Ng buhay. na si Jesus Christ lamang ating Panginoong tagapag. Ligtas. O, masaya ka ba? Naligtas na tayo. Opo, Pastor. Okay. So, may tanong ka. Wala. O, ako magtatanong sa'yo. Sige po. So, paano kapag nagkasala, ligtas pa rin ba tayo? Hindi po, Pastor. So, ang kaligtasang ibinigay sa atin, hindi nababawin pa. Hindi ko itinuturo at hindi rin itinuturo ng Bible na magpatuloy sa kasalanan. Pero tayo bilang tao, hindi tayo perfect. Habang nandito tayo sa mundo, maaari pa rin tayo magkasala. Minsan, kahit hindi natin gusto, minsan makakagawa tayo ng kasalanan. Pero tandaan mo, ligtas pa rin tayo. Okay, hindi ako ang nagsabi, kundi salita ng Diyos ang nagsabi, John 3:18 basa. John 3:18. 18 yung 18. Sapagkat nagkaroon ka ng 18. 18? Nasa ka ba? 18 po. Yan, sorry. Ay, sorry. Dito, 18. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinahatulan. Sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Okay, so malinaw na sinabi ni yung Biblia
tayo ng mga sumasampalataya kay Jesus Christ ay hindi hinahatulan. So wala na tayong kahatulan pa doon sa impyerno. Kasi nga, bayad ng lahat yung ating mga kasalanan. Ngayon, kung sasabihin natin mawawala ang kaligtasan kapag tayo nagkasala, eh di wala palang kabuluhan yung pagkamatay ni Kristo. Kaya, kapag nagkasala ka, hindi naligtas. So, hindi nawawala ang kaligtasan. Kasi malinaw sinabi dyan, ang sumasampalataya ay hindi hinahatulan. At ang hindi sumasampalataya, yun, dalawang klaseng tao sa mundo, isang sumasampalataya at isang hindi sumasampalataya. Yung mga ayaw tumanggap kay Kristo, ayaw manampalataya kay Jesus Christ, sila ang makahatulan doon sa impyerno. Kaya nakakaawa sila. May tanong ka? Okay na. Okay po, Pastor. Okay, so kasi nga, yung ginawa ng Panginoon Jesus, talagang lahat ng ating kasalanan, binayaran niya. So, wala na tayong utang sa kanya. Yeah, ganun yan. So ngayon, huwag mo kalilimutan ng araw na ito, hindi na yan. 14. 14. So, Miyerkules. So, ito yung araw na ikaw ay naligtas. Huwag mo kalilimutan ng ang oras ay yung sabihin natin mga 4:20 or alas 4 ng hapon, May 14, 2025, 4 p.m. Wednesday. So, ito yung araw na ikaw ay naligtas. Kaya ipagdiwang mo ito. Diba? Then, 12, magbasa. 12. Ah, Datapuwat ang lahat ng kaniya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Sa mga katuwid na bagay, ang mga nagsisimpalataya sa kanyang pangalan. Okay, huwag mo kalilimutan ng araw na ito na ito yung araw na ikaw ay sinilang na muli, na born again. Diba? Bakit? So, born again, hindi sa laman. Diba? Kundi spiritual. Kasi ito yung araw na ikaw ay pinanganak na muli. Sabi dyan, datapwat ang lahat ng sa kanyang nagsitanggap. Tayo yun. Sino tinanggap natin sa ating puso? Si pangalan. Sa Kristo. Yun, ang Panginoong Jesus, di ba? Tinanggap natin siya. At ngayon, sabi diyan, ay pinagkalooban, binigyan. So, meron siyang ibinigay sa atin. So, ang ibinigay niya sa atin yung karapatan o kapangyarihan na maging mga anak ng Diyos. Kaya simula ngayong araw na ito, May 14, 2025, 4 p.m., ito yung araw na ikaw ay napabilang sa mga anak ng Diyos. Kasi yun talaga ang katotohanan, yun din, hindi lahat ng tao ay mga anak ng Diyos. Ay bakit may rabies? Bakit may mga mamatay tao? Bakit mayroong mga kukulang? Diba? Kasi nga, hindi lahat ay mga anak ng Diyos. So, yun yun. So, lahat ng tao may karapatan. Kaya kahit sila ay mga kriminal, kung sila tatanggap kay Kristo, mananampalataya kay Kristo, mapapabilang sila sa mga anak ng Diyos. Yun. Okay? So lahat ay may karapatan. Pero hanggat hindi sila natanggap kay Kristo, hanggat hindi sila nananampalataya sa ating Panginoon Jesus, hindi sila mapapabilang pa sa mga anak ng Diyos. So dahil sabi diyan, sa makatwid bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Ang kanyang pangalan tayo sumampalataya. Jesus. Sa religion ba? Diba? Hindi. So, kundi sabi dyan, sa pangalan. Diba? So, yun yun. So, tayo yung mga anak ng Diyos ngayon, ito yung relasyon natin panghabang buhay. Magkasalaman tayo, anak pa rin tayo ng Diyos. Katulad mo, Jundel, ano, apelyido mo? Cervantes. Cervantes. Diba? Parang artistahin. Kaya, so, sino mo yung artista ng Cervantes? Parang mayroon ako naririnig na gano'n. Wala. O politician. Si ano yun? Si